Yan, good morning guys. Update ko lang kayo doon sa ating Rosy KRY. Kung ano na po yun. So ito po. Nagpalit tayo ng kanyang sticker. KTM concept. Medyo mali po yung ating na-order na sticker. Actually ito po ay hindi pang 2004 na model. Kaya nung sinukat ko, pwede ito sa KRM na ay KRY na old model. Ito yung kanyang sticker. Pero dito sa nagkaiba. Hindi kasi ganito pala yung old model. Hindi siya diretsong ganon, kundi dito lang tapos nag-end na dito. Kaya ang sticker niya pa ganon. Yun ang naging problema natin dito sa ating nabili na sticker. Kaya ang ginawa ko na lang, pinilit na lang natin. Online kasi nabili kaya ayun, hindi natin alam yung sukat. Basta ang akala ko kasi parehas yung model lang, ang binago lang is yung tank nga, kasi malaki na yung tank ng 2024 ngayon. Yung dati daw hindi ganito kalaki. Yun pala, pati yung flarings na dito iba na rin. Pero okay naman, na-remedyoan pa rin natin. At yung iba hindi ko na tinanggal yung sticker. Kasi halos pares din lang naman. Yung original pa rin to ng Rosy. Pati ito, tinakma ko na lang yung pangalan ni Maring Rosy. At ayun, natawa nga ako dun sa mga comment. Dahil nag-start tayong try mag-jump. Dahil yun naman ang gusto nating laro. Ang comment sabi niya, Rosy daw pag nasira, sorry. Ayun, bigyan nyo nga po ako ng update para dun sa mga dati nang gumagamit ng Rosy. Ako naalangan talaga ako sa jump kasi ang alam ko kasi yung mga pinangja-jump na shock, meron siyang mga rebound. At ito walang rebound. Kung inisip ko kung pwedeng ipa-edit, lagyan ng rebound or palitan ng bago. Maging sa harap, medyo naramdam ko matigas. At yun ang kinukonsider, kaya takot akong patalunin ng mataas. Baka bumigay, mahirap na. Or baka sa isip lang, kasi nga minsan we are more on branded oriented. Kaya minsan pag sinabing Rosy, takot tayo na patalunin o takot tayong isabay dun sa mga branded. Dahil nga yung connotation o yung mind natin nakaset na ito ay China brand, madaling masira. So dun po sa mga gumagamit ng KRY dyan, baka meron po kayong feedback patungkol sa ganito, patungkol sa hardcore, o pwede bang i-edit ito, ano ba yung mga dapat i-upgrade nang sa ganun magamit po natin sa mga track, doon sa mga race track na may mga jump o patalunin ng mataas. Ano ba ang pro and cons ng ganito? Yun, isang reason din kung bakit ko pinili yung Rosy, sa budget. Talaga sa budget po tayo. Una, hindi naman tayo pa expert doon sa pag motocross o doon sa enduro na motor. Kaya we choose yung KRY dahil sa presyo. Sa ibang brand kasi, ang down payment pa lang is 29,000 na. Ang monthly nun nasa 4,000. So kung wala kang budget, or kung may budget kang 29, magdagdag ka na lang ng konti, second hand na motor na. Wala ka pang isiping monthly. Samantalang dito sa KRY, 7,000 ang down, tapos ang monthly niya is nasa 3,500, pero may discount na 300 or 400. Nasa 3,100 pa rin, 3,100 plus ang monthly mo. So yun, sa presyo talaga tayo nagkatalo, sa presyo talaga tayo ang dahilan kaya tayo pumili ng Rosy KRY. Inisip ko rin dahil beginner lang,
siguro pwede na yung XRM or yung bagong PG1 ba yun ng Yamaha. Pero as I look dun sa mga sa mga comment, parang pangit pag wala siyang clutch, yung semi-automatic. So yun ang nagiging problema ko doon, and hindi rin ako kampante sa ganon. Kaya we go for this na meron siyang clutch, at the same time yung enduro talaga na one down, 4 up yung setup. So yun yung isa sa mga kinonsider natin. At ano pa ba yung isa? Meron pang isa eh. Yan. Yun yung presyo din pala, yung presyo din. Ganun din. Ang down nung mga binanggit ko kanina is medyo mataas na rin, and maging yung monthly halos parehas na ito. So dito na ako doon sa fully setup na for enduro riding. So yun, ito yung update natin sa ating pong Rusi. So hindi ko na po napalitan sa Shopee yung doon sa pinag-orderan ko yung number, kasi okay rin lang naman yung 18 sa akin. Pwedeng palitan yan kung mag-order kayo ng sticker, palitan nyo yung number. Pero I advise kung meron kayong local sticker maker, doon nyo na lang gawin, kasi napakahirap maglagay ng sticker. Lalo na pag hindi kayo sanay sa ganyan, maraming bubbles ito, daming bubbles. Ilang beses ko siyang inulit-ulit, buti na lang hindi pa natuyo. Yun, mas maganda ipatiran nyo na dun sa mga nag sticker talaga, na sa ganun kontento kayo dun sa outcome, na mailagay nila ng maayos. So yun po yung update ng ating motor. Nakakapag jump na rin tayo, pero hindi ganun kataas, kasi nga yung katulad na binanggit ko kanina, hindi ako kampante doon sa mga component. So feedback naman po sa mga dati ng KRY user, kung ano po yung pros and cons nito, or pwede ba natin siyang gamitin sa mga jump, at just to make yung kampante ba, kasi we are still in branded oriented kasi, kaya medyo napapaisip. Ang nangyari tuloy, hindi tayo makapag-ride na maayos. So yun, mga KRY ngayon KRY muna kasi tayo. Hanggang dun muna, update tayo ulit, at naghintay din ako ng feedback po ninyo, nang sa ganun tayo po ay matuto, at ako rin po ay magkaroon ng idea patungkol sa ating mga motor. So salamat, at ingat kayo lagi. God bless.